Tara, simulan na natin! Kapag pinag-uusapan natin ang ikalawang digmaang pandaigdig dito sa Pilipinas, ano ba unang pumapasok sa isip mo? Yung sikat na imahe ni General Douglas MacArthur na bumabalik sa Lingayen Gulf, di ba? Pero ngayon, medyo ililihis natin ang kwento. Kalimutan muna natin saglit ang mga pamilyar na nakasulat sa textbooks. Sa ating talakayan ngayon, sisisid tayo sa isang napakatinding kwento. Kwento ng kabayanihan at sakripisyo na kadalasang nakakaligtaan. Pag-uusapan natin ang mga totoong naghanda ng daan para sa kalayaan natin, ang mga hindi kilalang bayani ng Lingayen Gulf, ang mga Pangasinan Guerrillas. Alam naman natin yung sikat na litratong yan mula noong Enero 1945, yung matagumpay na pagdaong ng mga tropang Amerikano na parang eksena sa isang pelikula. Pero heto ang malupit na katotohanan sa likod ng tagumpay na yan. Hindi lang ito tungkol sa mga malalaking barkong dumating. Ang tunay na nagtrabaho, yung mismang gumapang, nagdugo at naghanda ng lupaing yun ay ang ating mga lokal na puwersa. Ang mga Pangasinan Guerrillas na ito ang literal na nakatagong lakas na bumasag sa depensa ng kalaban bago pa man may dumating na saklolo. Unang bahagi, pagbuo ng isang lihim na hukbo pagkatapos ng pagbagsak ng Bataan. Para magets natin kung gaano kabigat itong ginawa nila, kailangan nating bumalik sandali sa madilim na bahagi ng taong 1942. Bagsak na ang Bataan, bagsak ang Corregidor, tila ba nawala na ang buong pag-asa ng bansa sa ilalim ng buong puwersa ng mga mananakop, alam yon? Pero habang ang karamihan ay balot ng takot, may isang lihim na hukbong tahimik na namumuo sa mga liblib na bundok at baryo ng Pangasinan. At alam nyo ba kung ano ang pinaka-nakakabilib dito? Ang mga miyembro ng Pangasinan Military District na ito, hindi naman sila lahat mga formal na sundalo. Oo, may mga matatapang na nakatakas mula sa malupit na death march, pero karamihan sa kanila, mga ordinaryong tao. Mga magsasakang, iniwan ang kanilang araro, mga guro na isinara ang kanilang mga libro, at kahit mga estudyanteng piniling humawak ng baril kaysa sumuko, sila yung ultimate underdogs natin. Walang sapat na pagkain, walang maayos na armas, pero grabe, napakatindi ng determinasyon nila na ipagtanggol ang sarili nilang tahanan. At ang mismong nagtulak sa kanila, nakabuod lang sa isang napakatinding linyang ito. Gawing impyerno ang buhay ng mga mananakop. Yan lang, period. Ang nag-iisa nilang misyon. Hindi sila nag-oorganisa sa bundok para lang magtago at umiwas sa gulo. Nandoon sila para literal na manggulo. Gusto nilang walang awang pilayin ang operasyon ng kalaban sa kanilang probinsya araw-araw. Ikalawang bahagi, ang mga mata at tenga ng Luzon, ang Intelligence Network. Bago pa dumating sa puntong nagkapisikalang bakbakan, ang pinakamatalim na sandata ng mga gerilya ay impormasyon. Habang naghihintay ang mundo sa pagbabalik ng mga puwersang alyado, naging mata at tahinga sila ng Luzon sa isang napakadelikadong operasyon. Para ka talagang nanonood ng isang spy thriller movie dito, pero totoo ito at buhay ang nakataya sa bawat segundo. Paano nila ginawa? Unang hakbang, mangangalap sila ng impormasyon sa mga local na checkpoints. Isipin mo yung mga mensaherong palihim na dumidiskarte at nagmamasid sa bawat galaw ng mga gwardya ng kalaban. Ikalawang hakbang, ipapasa nila yung mga nakuhang mensahe gamit ang mga lihim na radyo sa bundok. At ang ikatlong hakbang, ipapadala ito ng direkta sa Allied Forces hanggang sa Australia. Isang matinding karera laban sa oras. Isang maling galaw lang, isang maling senyales sigurado kamatayan ng kapalit. So ano ba talaga yung mga nakalap at pinapadala nila sa kabilang dulo ng mundo? Napakabibigat na detalye. Nakuha nila yung mismong lokasyon ng mga base ng kalaban, kung saan eksaktong nakatago yung mga kanyon sa buong baybay ng Lingayen at pati na rin yung araw-araw na ruta ng supply ng mga Hapon. Bakit ito napakahalaga? Kasi kung wala yung impormasyong yan, yung libo-libong Allied Forces na dumaong ay literal na papasok na parang bulag sa isang patibong. Dahil sa mga gerilyang ito, napakaraming buhay ng sundalo ang nailigtas bago pa man sila makarating. Ikatlong bahagi, ang Vanguard, labanan bago ang S-Day. Ngayon, pagsapit ng Enero 1945, nagbago na ang ihip ng hangin. Hindi na lang sila nanatili sa likod ng mga radyo. Bago pa man dumating yung sikat na araw ng landing o yung S-Day sa Lingayen, nag-iba na ang estratehiya. Sumabak na sila bilang Vanguard. Sila na yung naging unang hanay ng opensiba, handang durugin ang kalaban mula sa loob. Ang una nilang ginawa,
mabilisang sabotahe. Agad nilang pinutol ang mga linya ng komunikasyon ng mga Hapon para ibukod ang mga kampo ng kalaban at siguraduhing hindi sila makakahingi ng saklulo. Pagkatapos nun, agad na sumunod ang mas matitinding sabotahe. Agresibo nilang sinunog at pinasabog ang mga bodega ng bala ng kalaban. Walang awa, nilang pinilay ang kakayahan ng mga mananakop na lumaban pabalik. Imagine ang dulot nitong matinding gulo at takot sa mismong hanay ng mga Hapon. At ang panghuling bigwas nila bago ang malaking pagdaong, hinarang nila ang lahat ng reinforcements ng kalaban na patungo sana sa mga baybayin. Literal na ikinulong nila ang mga puwersang Hapones palayo sa dagat para lang talagang masigurong malinis at ligtas ang dadaungan ng mga alyado. Kaya napakalaki talaga ng naging epekto ng vanguard na ito. Gusto ko itong bigyang diin ha. Ang mga lokal na gerilyang ito ang mismong umako ng pinakamabigat na unang selyo ng laban. Sila ang unang nakipagpalitan ng putok sa mga bayan ng San Fabian at Dagupan. Hinarap at pinatumba nila ang kalaban bago pa man makatapak ang unang sundalong Amerikano sa lupa ng Pilipinas noong 1945. Ika-4 na bahagi, walang katumbas na sakripisyo ang tunay na halaga ng kalayaan. Kailangan nating sandaling bumagal at pangnilayan ito ng mabuti. Kasi sa likod ng bawat kwento ng matagumpay na pananakop at labanan, may nakatagong napakabigat na kapalit. Marami sa ating mga magigiting na gerilya ang hindi na naabot mang araw ng kalayaan. Yung iba sa kanila, nahuli ng Kempitay. Yung kinatatakutan at napakalupit na military police ng mga Hapon. Dumaan sila sa walang awang pagpapahirap at brutal na kamatayan sa kamay ng mga puwersang ito. Mga totoong individual ito, may mga asawa, may mga pamilya na namatay ng mag-isa sa mga madidilim na selda. At ang masakit pa rito, marami sa kanila hindi man lang naisulat ang mga pangalan sa kahit anong bantayog. At may isang linya na napakagandang naglalarawan sa iniwan nilang legasya. Ang kalayaan ay hindi lamang ibibigay, ito ay ipinaglalaban. Kasi ang tunay na pamana ng mga Pangasinan guerrillas, hindi yan nasusukat sa mga kalsadang ipinangalan sa kanila o sa mga rebultong nakatayo sa mga plaza. Ang totoong pamana nila ay yung mismong kalayaang nilalanghap at malaya nating tinatamasa na yon. Pinatunayan nila na gaano man kalakas ang makinarya ng kaaway, hinding-hindi nito kayang durugin ang pagkakaisa ng mga taong handang ibigay ang lahat para sa sariling bayan. Kaya bago tayo matapos, nagiiwan ako ng isang napakahalagang tanong para sa inyong lahat. Sino ang lihim na bayani sa inyong pamilya? Kasi itong kasaysayang tinalakay natin ngayon, hindi lang ito nangyari sa mga pahina ng isang lumang libro. Nangyari ito sa mga lolo at lola natin, sa mismong mga lupang kinatatayuan natin araw-araw. Hinihikayat ko kayong magtanong at alamin ang kwento ng inyong pamilya noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Tuklasin ninyo ang mga kwento ng kanilang sakripisyo at bigyang pugay ang kanilang alaala. Dahil alam nyo, hanggat kinikwento natin ang kanilang kabayanihan, hinding-hindi sila mamamatay. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa talakayang ito. Hanggang sa muli nating pagtuklas. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.